hindi ko alam. Di ko alam kung ba't hinayaan ko sarili kong mapalapit kay Athena at maging kaibigan pa talaga nito. Noong namalagi ito sa New York kung saan din ako namalagi ng halos 2 taon para maging runway model at cover model ng mga sikat na magazines and publications doon. O baka gusto mo lang makitang muli si Adriel Monteverde Rosana ha? Ano ka ba? Isipin mo naman si... Pinutol ko na ang mga sasabihin pa nito. I am not here for that man. Naipili ko ng kalimutan after that night. Malamig pa sa yelo kung sambit sa kanya. Pumayag siguro akong mapalapit muli sa mga Monteverde para sa anak ko Sofia, para kay Amiel. Gusto ko lang namang malaman at makita kung maayos bang kalagayan niya. Kung maayos ba siyang napalaki ni Athena. Kung minahal ba niya ito at katulad din siya ng ibang magulang na hindi kayang mahalin ng inampong anak. Paliwanag ko pa sa kanya. Ngunit narinig ko lamang ang pagbuntong hininga ni Sofia sa kabilang linya. Buti na lang nasa ibang bansa to ngayon dahil kung hindi, nandirito na siya kasama ko ngayon. Paniguradong ilang beses niya nang nahilang buhok ko. Dahil sa sobrang inis niya sa akin. And you see naman, diba? Athena loves the child so much like it was her own. Umalis ka na dyan. Umuwi ka na lang sa asyenda niyo kung saan naroon isang taong masasabi mo na iyong-iyo lang. Sambit itong agad nakapagpatahimik sa akin. Sandali. At inilala ang mga nangyaring tagpo sa pagitan namin ni Athena at ng anak ko, anak nila kanina. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang pagyakap ni Baby Amiel sa akin. Ang paghalik niya sa aking pisngi at ang kagustuhan niyang maging nanay ako. I want him back in my arms. Napapikit naman ako at may biglang nag-flash sa magandang mukha ng batang babae sa aking isipan. Adriela Santiago, my daughter. Nagbalik sa kanyang isipan ng lahat bago nabuo si Adriela. Muling naipagkaloob niya ang sarili kay Adriel. Di ko alam pero bigla ko nilang naramdaman ang pag-alpas ng luha sa aking mga mata habang nakatingin sa ceiling. Ano tong nagawa ko? I just committed a sinful thing. A forbidden sin. May asawa na si Adriel at pumayag pa rin ako makipagtalik sa kanya. Hindi na to basta business deal. Hindi ko na sigurado kung kaya ko pang iwasan ang nararamdaman kong to para sa kanya. Pero isa lang sigurado ko, I need to leave. Kailangan kong umalis at takasan ng di ko na kontroladong pagnanasang ito. Hanggat kaya ko pa, naiwasan ay mas talong magkasala sa mata ng Diyos at sa mata ng ibang tao at sa aking sarili. Niyakap ko si Adriel like I own him. I kiss him full in his smooth kissable lips like I have the rights. And for the last time I looked at him, soundly sleeping and whispered, I love you. Yakap ang isinilubong na aking ina sa akin nang matanaw niya ako sa pintuan ng aming mansyon. Napaiyak ako. Ma, sorry. Shh, it's okay. Sinabi kong lahat sa aking ina, lahat ng kagagahan ko, kamali ang pinagagawa ko, at ang tungkol sa aking anak na si Baby Amiel. Isa lang ang hindi ko sinabi sa kanya, ang identity ni Adriel Monteverde. Unti-unti pinipilit kong magbagong buhay, ibalik ang dating ako and everything is going fine. I guess, not until... Kaga ka? Bulyaw ni Sofia sa akin. Binisita niya ako dito sa asyenda namin at kanina pa niya ako pinagsasabihan, minumura, halatang gusto niya rin akong samparin at sabunutan. Hindi ko sinasadya, Sofia. Kaga ka? Sarap na sarap ka nagpaturo kay Adriel Monteverde tapos sasabihin mo, hindi mo sinasadya? Ano yun, rape ka ba niya? Sabihin mo tutulungan kitang makakuha ng hustisya. Hindi ko alam kung naging sarkastiko lang ba siya o hindi. Ewan ko pero isa lang ang sigurado namin. Buntis na naman ako at si Adriel ang ama. Napayoko ako at di na malayo napapaluhan na pala ako sa galak at sa lungkot. Sa galak dahil magkakaanak na naman ako at sa parehong lalaki na ama ni Baby Amiel. Ngunit sa lungkot din dahil sa parehong lalaki na hindi mapapa sa akin at matatawag na talagang akin dahil balibalik na rin man ang mundo. Adriel Monteverde is already a married man. At kung ano man ang namagitan sa amin pagkatapos na naging business deal namin, isa na lamang unrestricted desire na hindi namin napigilang maramdaman ng gabing iyon. Pagnanasang hanggang pagnanasa na lamang at hindi magiging pagmamahal niya sa akin. Napahawak ako sa aking tiyan. Sorry na kaagad, baby. Hindi ko may papangako mabibigyan kita ng buong pamilya. Pero isa lang sigurado ako may papangako ko sa'yo. Mamahalin kita higit pa sa buhay na nagawa ko sa kuya mo. Sana balang araw makilala mo rin siya. Poprotektahan kita sa abot na aking makakaya. Bulong ko sa sarili ko at napabuntong hininga. Tumingin ako kay Sofia na nakataas kilay pa rin at di ko alam kung galit ba siya o hindi. Pero alam ko susuportahan niya pa rin ako kahit gaano pa ako kagaga. I will raise this baby on my own. Sambit ko na may pinalidad sa aking boses.
Alangan namang pabayaan mo yan. Huli na yan, Rosana ha, pakiusap lang. Huwag ka nang lumikapan ng pagkakamali na ikakasira mo at ng mga inaanak mo. Tumango na lamang ako kay Sofia kahit deep inside. Hindi ko maipangako iyon sa kanya. Rosana Santiago? Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses na nagbanggit sa pangalan ko at parang biglang huminto ang paggalaw ng lahat sa paligid ko nang magtama paningin namin. Adriel? Sambit ko. Humakpang siya palapit sa akin. Napatingin naman ako sa aming paligid. Mabuti na lang lamang at nawala ang mga tao sa hallway kung nasaan kami. Biglang kumabog ang dibdib ko. Gusto kong talikuran siya at umalis na. Ayoko na siyang makita. Not now. Not soon. Not at all. Di pa ako nang makaharap siya at never ako maging handa. What are you doing here? Mahina pero may diing tanong niya. Napayuko ako pero kagad din akong tumingin sa kanyang mukha at nilakasan ng loob na sagutin siya. Casually. I work here. Maikling sagot ko. Napakunot noon naman siya. Of all the places na po pwede mong pagtrabahuhan, dito pa talaga? At nakangisi kong pag-ngisi nito na tila alam niyang may iba pang dahilan kung bakit ako pumasok sa kumpanya ni Athena. Athena approaches me first. Defend ko pa, pero mas lumapit lang siya sa akin. Then you should not have a separate job offer. Sambit niya pa kaya't napatas kilay ako. So I accepted her offer and I am now here. Matapang kong sagot sa kanya. Naramdaman ko rin lang ang paghawak niya sa braso ko. Hindi mahigpit pero sapat na para magbigay ng kakaibang kuryente yun sa akin. Dagdag pang nakatitig lang siya sa akin na parang kinikilatis ang buong pagkatao ko. Ayoko siyang titigan din, ngunit wala akong ibang choice. I miss him. Napailing na lang ako dahil sa aking naiisip. Hindi maaari. Pero saan kong ibinaksi ang pagkakahawak niya sa aking braso, humakbang palayo sa kanya. Ibubuka na sana nito ang kanyang bibig para magsalita nang biglang dumating si Athena. Honey! Tawag pansin niya sa kanyang asawa na ikinalingon naman ni Adriel sa gawin ni Athena. Niyakap niya ito tinalikan sa kanyang noo. Sweet! Napatingin din sa gawi ko si Athena at gumiti. Oh, Rosana, ikaw pala yan. Kala ko kung sino magandang babae ng kausap ng asawa ko eh. Anyway, si Adriel pala my husband. And honey, this is Rosana Santiago, my friend and the new face of my magazine. Pakilala niya kay Adriel, sa akin, at ako kay Adriel. Ngumiti ako ng alanganin pero nanatiling walang kibo si Adriel at nakatitig lang ng walang emosyon sa akin. Hi, nice to meet you, sir. At parang gusto ko masuka sa pagpapanggap ko na to. It's nice to see and meet him. But the truth is, ayoko talaga siyang makita o makasalamuha. Pero para kay Amiel, I will do anything. Mapalapit lang ako sa anak ko. Wala ka na bang ibang makukuhang modelo, hon? I don't like her. Biglang sambit ito na nagpa-galaiti sa damdamin ko. I don't like her. As if gusto ko rin siya. Ang kapal ng apog niya para sabihin niya yon na parang wala kaming pinagsamahan 6 years ago. Nakita kong tirapik na Athena ang braso niya. Don't be harsh to her, honey. You don't know her yet. Rosana is a good model and a gorgeous natural one. Kaya nga hindi ko na siya binitawan na magka-oportunidad na makilala at makausap ko sa New York. Paliwanag naman ni Athena sa kanyang asawa. New York? Pag-uulit na tanong ni Adriel. Napataas kilay ako because he sounded curious and interested to know more. Yes, I met her in New York. A runway and magazine model siya doon. Sagot ni Athena. Still, I don't like her here. He really sounded with disagreement with my presence here. Oh, shut up, Adriel. This is my company, and I want Rosana here with me. Pagtatanggol ni Athena sa akin, at ayoko nang mamuong tensyon sa pagitan ng mag-asawang ito, kaya nagsalita na ako. Excuse me, Athena. I think you and your husband need to talk privately about this. Just call me if you still want me for your company. Sambit ko lang at ngumiti kay Athena. Di ko na tiningnan pang muli si Adriel at tumalikod na ako sa kanila. She's my friend, Adriel. What's your problem with her? And Gabby loves her. Sambit pa ni Athena. That's why I don't like her. Sagot ni Adriel kay Athena at yun ang huling narinig ko sa pag-uusap nila. I feel so much madness and hate in his voice. What is wrong with him? Athena's POV. Nagsusuklay ako ng buhok nang biglang may humaplos sa aking balikat hanggang yakapin niya ako. Pinakiramdaman ko ito. Napapikit para mas masdan ang pagmamahal na nais pahiwatig ni Adriel sa kanyang pagkakayakap sa akin. Hinalikan niya ako sa aking ulo. Sorry, I love you, Athena. Sambit niya at hinalikan ako sa pisngi. Hanggang sa lumapit siya ng pwesto at tumarap sa akin.
And now he's kissing me on my lips. At wala akong ibang gustong gawin kundi ang sagutin din ang kanyang halik. We're kissing our hearts out until we lost our breath. That's why we need to let go of each other's mouth. Pinagdikit niya ang aming mga noo, staring at each other. Sorry too, and I love you. I just don't want to lose Rosanna as one of my new models. She's a big catch for my magazine, and to tell you honestly, ang gaan ng loob ko sa kanya. She's a good person, that's why I don't get it why I don't like her around. Mahabang natanya ko at pagbubukas topic about kay Rosanna. He is sorry, but then ramdam ko pa rin ang pagkadisgusto niya sa presensya at usapin tungkol sa kanya. Di ko alam kung matutuwa ba ako o hindi dahil ayaw niya kay Rosanna Santiago, meaning hindi siya attracted sa taglay na karisma nito, which is nakakapanatag ng loob. Nakaramdam din ako ng konting selos kanina nang maabutan ko sila na magkausap ni Adriel sa hallway. Ayoko sana magbigay mali siya, ngunit di ko yun maiwasan na hindi maramdaman na may kakaiba sa pagitan nila, pero mali. I shouldn't be thinking those kinds of things. Kaibigan ko si Rosanna at asawa ko si Gabriel, and they just met each other a while ago. Siguro sanay lang akong kapag nakikita ko si Rosanna may kausap na lalaki, iniisip ko agad na may gusto sa kanya ang mga to. Napatingin akong umali kay Adriel na kanina pa rin nakatingin sa akin. Okay, just forget about what I've said a while ago, at wag na rin natin siyang pag-usapan. I will try to act civil with her kapag hindi maiwasang magkasalubong kami o magkita, and I'm doing this just for you. Ayoko kasi nagkaka-misunderstanding tayo. At niyakap ko siya na mahigpit. Thank you, honey. We are about to kiss again na may biglang pumasok sa kwarto namin, kaya napatingin kami sa pintuan. Nakita namin kung sino to. Yakap-yakap ang isang unan, humakbang si Gabi palapit sa gawin namin. Hinalikan kaming magulang niya. Can I stay here with you, Mom, Dad? Talong ng anak namin na syempre tinanguan namin mag-asawa. Nakahiga na sina Gadriel at Abby sa higaan habang ako'y nakamasid sa kanilang mag-ama. Di ko maiwasang mapangiti habang tinitingnan sila. Habang tumatagal nagiging mas kamukha ni Adriel ang adopted son namin, kaya parang anak na talaga namin to na nagmula sa similya niya at sa akin. Ang saya ko. Buti na lang pumayag akong tanggapin ang batang to 6 years ago. Mabuti na lang dahil kung hindi, hindi siguro ako mabubuo mula sa kakulangan ko bilang isang babae at asawa. Amiel Martivarde, make me whole as a mother. Kaya gagawin ko lahat para mabigyan siya ng buo at masayang pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa kanya ni Adriel. Rosanna's POV. Pasensya ka na pala sa inakto ng husband ko kahapon. Ngumiti ako kay Athena. Nasa isang coffee shop kami. Dahil narito nakalocated sa Southridge kung saan ako tinanan ni Adriel nung pinagbubuntis kong anak namin si Amiel. Actually, nandito talaga ako yung nakatambay dahil nakabalik na sa Sofia galing ibang bansa. Kung kahit naisapin ko siyang bisitahin dito kasi as usual, kung saan naman siyang galaan pa at pinaghihintay ako rito. Ay tama namang tumawag si Athena to meet up with me. Kaya sabi ko, dito na lang siya pumunta. It's okay, I understand him. Baka pinoproteksyonan ka lang niya from me. I know that you are a good person, Rosanna. You will not cause any harmful act against me. And soon, Adriel will see it and will love you too. Tugon niyang nakangiti. One of the purest smile I've ever seen. Love me? Pag-uulit ko sa sinabi niya. Para nakaramdam naman ako ng kung anong pilantik ng ugat sa aking puso at sa isiping mamahalin ako ni Adriel Monteverde. Yes, I am sure. Mamahalin at magugustuhan ka din ni Adriel as one of my friends. Bilang kaibigan. I hope so. Sana. Tayong naisagot ko lang at humigop muli ng kape. Nagpaalam saglit si Athena para pumunta ng comfort room, kaya binalik kong atensyon ko sa paglasap ng paboritong kape na may lumapit at tumigil sa gilid ng aming mesa. I know her. Ngumiti to sa akin. Rosanna Santiago? Banggit niya sa pangalan ko. Kaya tumayo ako para makipagbeso. Aviana Alejandro. Sambit ko rin sa pangalan niya at nagtago sa likuran niya. Hi, Primaksha. Bati ko sa bata. Ngumiti rin to sa akin. Naging kaibigan ko si Aviana, an actress and a model noong mga panahong pinasok kong mundo ng modeling sa New York. Tamang isa siya sa modeling kinyo ng management na kumuha rin sa akin at dahil kababayan nakapalagayan kami ng loob at naging magkaibigan. Andito ka na pala? Kailan ka pa rito? Tanong niya. And I'm about to answer her question nang may nagbanggit ng kanyang pangalan. Aviana. It's Athena. Magkakilala sila? Nilingon siya ni Avi at nakita kong pagbeso nito kay Athena. Tina, kamusta? Eto, masaya pa rin. Wala pa namang sumisira ng pagmamahalan namin. Sagot ni Athena. Alam ko nagbibiro lang pero bakit para akong kinabahan? Magkakilala pala kayo?
Yes, Rosana. Asawa siya ng pinsan ni Adriel na si Engineer Primotivo Alarcon. So para magpinsan na rin kami. Sagot naman kaagad ni Atina sa akin. Oh, that's great. Ang liit lang ng mundo pala natin. Tayong naitugon ko na lang at tumupo na ulit. At doon na natapos ang pag-uusap naming tatlo dahil kailangan na ring umalis ni Aviana dahil naghihintay sa labas ang asawa nito. Kaya naiwan kami ulit ni Atina. Nag-usap lang kami tungkol sa gagawing first photoshoot ko para sa magazine niya. Sa island dito sa Luzon ang dumating naman si Sofia. Pero hindi to makalapit sa akin dahil kasama ko pa si Atina. Kung kaya't nagsanyasan lang kami sa pamamagitan ng tingin sa isa't isa. So ayun nga, birthday rin kasi yun ni Gabi na napagplanuhan namin ni Adriel. Gaganapin sa pribadong isa ng pinsan niyang sa Engineer Alarcon. Kaya pwede rin natin gawin doon ng first set ng photoshoot mo. Imporma niyang nagbigay ngiti sa akin dahil sa kaisipang makakasama ko sa pag-celebrate ng kay-anim na arawan si Amiel. Yun lang. At tumalas na rin si Atina dahil susunduin niyang anak nila sa bahay ng biyan nito dahil magdi-dinner date silang mag-anak. Pagkaalis ni Atina, siya namang lapit ni Sofia sa akin. Nakabusangot ang mukha nito na malditang nakatingin sa akin. I can't believe you being civil and friendly towards the wife of Adriel Monteverde, the father of your kids. Bunga nitong sambit na mahinang bulong lang niya ang mga huling salitang binanggit, sapat lang para marinig ko. Wala akong ginagawang masama, Sofia. Sambit ko na kinarolyo ng kanyang eyeballs. Wala pa, tugon pa nito. Makakasama ko sa pag-celebrate ng kaka-6 na taon ni Amiel. Sofia, ang saya ko at di ko maiwasang maisip ang magandang iregalo sa anak ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Sofia sa kamay ko na nasa ibabaw ng mesa. Pinisil niya to kaya't napatingin ako sa mukha niya. Ramdam kong masaya siya sa nararamdaman kong saya ngunit may pag-aalinlangan at pag-aalala pa rin mababakas sa kanyang mukha. Kahit gusto ko mang pigilan ka sa kagustuhan kong mapalapit sa batay, wala akong karapatang diktahan ka sa ikakasaya mo. Rosana, pero ito lang ang masasabi ko. Alalahanin mo may isang Adriela Santiago na naghihintay sa iyo sa asyenda ninyo. Isang buwan ka nang di nakakauwi. Paniguradong nangungulila na sa iyo si Baby Ella. Napapikit na lamang ako at napabuntong hininga. Just this one, Sofia. Makasama ko lang saglit si Amiel sa kaarawan niya lang. Pangako pagkatapos ng engagement ko kay Atina, aalis na ako sa mga buhay nila. Permanently. Hindi ko lang maiwaksi sa aking isipan ang pagkukulang ko kay Amiel. Feeling ko hindi ako magiging mabuting ina kay Adriela kapag hindi ko nawala sa aking damdamin ang ginawa kong basta pag-iwan kay Amiel noon. Di ko malang siya na ipaglaban kay Adriel dahil naging dawag ako dahil sa kawalan ko ng kakayahan noon. Pero ngayon, kaya ko na. Mahabang paliwanag ko kay Sofia. Kaya mo nang kunin ang loob ng bata sa itinuturing niyang ina? Umiling ako sa naging tanong ni Sofia sa akin. Atina is a good mother. Wala akong planong kunin sa kanya ang pagiging legal na ina ni Amiel. Gusto ko lang maipadama kay Amiel na mahal ko siya kahit produkto lang siya ng isang business deal at para maging malaya na rin ako sa masamang konsensya na ang kagagahang ginawa ko nun para maisalba lang ang asyenda namin. Pero paano mo masasabing enough nang gagawin mong pagbawi sa anak mo? Napahagat-nabi ako sa naging tanong na naman ni Sofia sa akin. Oo nga, paano nga ba? Napabuntong hininga ako bago sumagot. Kapag tama't sapat ng pagmamahal na ipadama ko sa anak ko, na kaya ko na siyang i-let go at ipaubayan ng tuluyan sa pangangalaga ni na Adriel at Atina. Napailing lang si Sofia sa isinagot ko. Hanggang kailan? Alam nating parehong di sapat ang darating na birthday celebration ng bata. Maghahangad at maghahangad ka lang ng marami pang oras kasama nito. Kilala na kita, Rosana. You are greedy in terms of loving someone. Parang sasabog naman ang utak ko dahil sa binitawang mga salita ni Sofia. Ako? Greedy? Napakayom ako. Kung sumunod lang sana sa usapan namin si Adriel noon, di ako maging ganito kasakim hangarin na mapalapit at mahagka ng anak ko. Sofia, it is his fault. Kasalanan niyang lahat kaya palihim kong nakasamang anak ko.